Nais ko pong simulan sa isang istorya. Meron pong magnanay na nagsimba at sila po ay nakikinig sa mensahe ng pastor. Ang preaching po ng pastor noon ay tungkol sa langit. So sabi ng pastor, alam niyo po ba sa langit, ang tao doon ay hindi na nangangailangan ng pera. Sa totoo lang po, sa langit, wala pong pera sa langit. Ang tao po doon, wala pong pera. Lumingon po yung anak niya at ang sabi, Nay, nasa langit na pala tayo. Kasi wala silang pera eh. Sa langit na pala tayo. Alam niyo po, sa totoo lang kailangan natin ng pera. Walang biro, kailangan natin ng pera. Tama po ba yun? Kailangan natin ng pera. Wala ho rito magsasabing hindi natin kailangan ng pera. Kailangan natin ng pera. Kaya alam po, hindi naman natin kailangan kainin ang pera. Hindi natin kailangan kainin ang pera. Alam niyo ho, nakita ko po to, nalulungkot po ko, naawa po ko sa kanya. Naawa po ko sa kanya kasi nagawa niya yun. Napaka hirap sikmurain na magagawa yung ganun ng tao. Kakainin yung pera. Nakakaiyak, pambihira. Ewan ko kung paano niya hinaharap yan. Siguro pagdasal ho natin siya kasi hindi po siya madaling maintindihan. Ganito po natin tignan ang pera. Ganito po natin tratuhin ang pera. At alam niyo po, ang pera, pagdating po sa usapan na yan, ang pera po ay madalas, ano po bang madalas na ng pera sa atin? Ito po yung madalas nating pinuproblema. Tanungin mo ang tao, anong problema niya madalas pera. Niisip niya paano magkakapera. Ito ang madalas na problema ng tao, pera, pinoproblema niya. Hindi lang niya pinoproblema, ito rin naman yung pinapangarap niya na magkaroon siya ng maraming pera. Wala ho siguro dito magsasabing ayaw niyang maging mayaman. Ako po, amin ako, gusto kong maging mayaman. At walang masama sa pagiging mayaman. Kung marunong ka makipagrelasyon sa Diyos at sa pera. Kasi yung pera, pag yan ay minahal mo ng todo, magkakaproblema ka. Yung pinapangarap mo, magiging problema mo. Pero yan ang pinapangarap ho ng tao, pera. Yan ho. At hindi rin lang yan, alam niyo po, ang pera ang madalas na pinag-aawayan ng tao. Pinagkakaguluhan ho yan, sanhi po ng hindi pagkakaunawaan ng pera. Minsan magkakapatid, nag-aaway, magkakaibigan, nag-aaway, dahil po sa pera. May hindi pagkakaintindihan sa pera. At alam niyo po, ang pera po ang madalas ninanakaw ng tao. Ninanakaw. Nakakagawa po ng masama ang tao dahil sa pera. Ninanakaw. Pero may tanong ako sa inyo. Ang pera kaya, may kakayanang nakawan tayo? Kung ang pera ay laging ninanakaw ng tao, yung pera kaya niyang pagnakawan ng tao? Ha? Yung pera kaya niyang pagnakawan yung tao? Ayan po ang pag-uusapan natin. Ang title po ng message ngayon ay Money Heist. Heist means robbery, stealing, money heist. Minsan, hindi mo alam, yung pera, ninanakawan ka. At yan ang pag-uusapan natin. Basahin po natin salita ng Diyos. Sabi po sa 1 Timothy chapter 6, verse 6 to 10, Yet true godliness with contentment is itself great wealth. Wow. After all, we brought nothing with us when we came into the world. And we can't take anything with us when we leave it. Yung entrance mo, exit mo, wala kang dala parehas nun. Kaya kung ano meron ka ngayon, bigay ng Diyos yan sa'yo. Amen o ba? Tuloy ho natin. So if we have enough food and clothing, let us be content. Kung meron ka ng sapat na dinaramit, kinakain, makontento ka naman. But people who long to be rich fall into temptation and are trapped by many foolish and harmful desires that plunge them into ruin and destruction. For the love of money is the root of all kinds of evil, and some people craving money have wandered from the true faith and have pierced themselves with many sorrows. Lord, we thank you for your word today. We are opening our hearts to you. Speak to us in Jesus' name.
Amen. Amen. Sige po, palakpakan natin ang Lord ng malakas. Malakas na malakas po. Sa totoo lang po, pag pinag-usapan po ang pera po ay hindi masama. Amen po ba? Hindi po masama ang pera. Depende na lang po yan kung sino ang may gusto nito. Hindi po masama ang pera. Nagiging masama lang yan sino ang may gusto niyan. Ang may gusto ba niyan ay may pusong masama para kukunin niya sa masamang paraan at gagamitin niya sa masamang paraan, o may mabuting puso yung tao na yun na nagnanais magkaroon ng pera, makukuha niya yun sa tamang paraan at gagamitin niya sa maayos na paraan. Depende na lang po yan kung sino ang may gusto. Sabi nga nila, money is amoral. Hindi siya, neutral siya. Depende na lang siya kung sino ang hawak nito at sino ang may gusto nito. Nakadepende sa tao na yun. At alam niyo ho, magagawa lang ho tayong pagnakawan ng pera pag nagsimula po nating mahalin ito. Sabi ko kanina, tinatanong ko ho kayo, kaya ba tayong pagnakawan ng pera? Kaya po. Kapag nagsimula ka ng mahalin ito. At sasabihin mo, Pastor, hindi ko magagawa yung mahalin ng pera. Malabo yan, Pastor. Hindi. Well, alam niyo po, sabi sa Bible, for the love of money is the root of all kinds of evil. Money in itself is not evil. But when you love money, it becomes the root of all evil. Nagiging ugat siya ng sari-saring kasamaan. Pag nasimulan mo ng matutunang mahalin ang pera. Now, sasabihin mo, hindi talaga, Pastor, hindi ko talaga yan magagawa na mahalin ang pera. Alam niyo, ang Bible, kilala ang hilatsa nating lahat. Kilala ng Bible, sino ho tayo. At sabi nga ng Bible, mismo ang Panginoong Hesus, sabi niya, hindi lang natin kayang mahalin ang pera, kaya pa natin gawing Panginoon ang pera. Kaya natin gawing Panginoon. Kilala ng Diyos ang tao. Sabi ni Jesus ay ito. Di po sabi ni Jesus, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Sabi ni Lord, hindi mo pwedeng pagsilbihan ang pera at ang Diyos. So, pwedeng maging Panginoon ng tao ang pera. Pwede. Alam ni Lord na sa iyong mga desisyon at direksyon sa buhay, pera ang magdidikta ng direksyon ng buhay mo, ng mga desisyon mo, pera lang. Pwedeng paglingkuran ng tao ang pera. At alam niyo ho, nagagawang mahalin at idambanan ng taong pera. Bakit ba? Kasi nagdudulot ito ng kaginhawahan at nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan. No wonder why people would love money or make it the Lord of their life. Because money can give you pleasure and power. Magbibigay ito ng ginhawa sa buhay mo. Hindi ba yun naman ang gusto natin? Guminhawa yung buhay natin. Hindi ba yun ang gusto natin? Meron tayong kahit papano kapangyarihan na, or meron tayong kasiguruhan na okay tayo. No? That's the reason why people would really put money in the pedestal. Ilalagay ng tao sa pedestal ang pera. Kaya pala. Ganun pala yun. At alam niyo, may 5 palatandaan na mahal mo na ang pera. May 5 palatandaan. Una po, kapag na-o-obsess ka na sa pera. Wala ka nang inisip kundi pera. Wala ka nang minahalaga sa buhay mo kundi pera. Napapaaway ka dahil sa pera. Ang mga desisyon mo tungkol lagi sa pera, ang pera ay nagiging obsession mo. Pwede bang mangyari yon? Na maging obsession ng tao ang pera? Na magkapera lang siya? Yun na yung obsession ng buhay niya. Pwede ba yon? Pwede ho. Let me give you a verse. And the Bible is very straightforward in this verse. Hindi lang obsess. Ito siguro ang itsura ng obsess sa pera. Sabi po sa Bible, Hebrews 13:5, huwag kayong magmukhang, pwede pala magmukhang pera ang tao. Pwede pala magmukhang pera. Ito yung itsura ng obsess sa pera. Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang
nasa inyo. Hindi ka ba masaya? Kung ano meron ka ngayon. Ano ho? Huwag kayong magmukhang pera at nangako pa ang Diyos. Sabi niya, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Hindi po ba sapat sa atin yon na hindi tayo pababayaan? Hindi ko sinasabing hindi mo kailangan ng pera, ha? Ang sinasabi dito, huwag tayo magmukhang, sabi mo nga sa tabi mo, huwag kang magmukhang pera. Baka maibili kita. Maibili. Bayad po, oh. Bayad po, oh. Bakit tao? Hindi mukhang pera yan. Baka maibili ka. Mga kapatid, huwag tayo magmukhang pera. Ano? Masihan tayo sa anumang meron tayo. At sapagkat nangako po ang Diyos, ano pangako ng Diyos? Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan man. Naniniwala kayo sa pangako ng Diyos? Na hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan? Hindi ba sobra pa sa pera yon? Na nangako ang Diyos, hindi kita pababayaan, ha? Hindi kita iiwan. Wow. Kaya hindi tayo dapat magmukhang pera. At alam niyo po, pangalawang palatandaan po dyan ay tayo po ay na-o-obsess sa pera at nagiging mayabang na ho tayo. Ano po, we become proud of what we have. Ano po, nagiging mayabang ho tayo. Ano po, we become proud of what we have. We show off what we have. Ano po, and baka dyan tayo ho babagsak. Ano ho, mahirap po, nagyayabang na. Pangatlo, nakakalimot ka na sa pinagmulan mo. Saan ka ba nagmula? Ano pong sabi sa Bible? Binasa natin. Saan tayo nagmula? Nagmula tayo sa wala. Nagmula tayo sa wala. Huwag mong kalimutan na nagmula ka sa wala. Nagmula tayo sa wala. Huwag mong kalimutan ang pinagmulan mo. At hindi lang yung pinagmulan kung saan ka nagmula. Saan ba nagmula ang blessing mo? Kanino ba nagmula ang blessing mo? Sa Diyos. Sabi po sa Bible, God has given us the ability to produce wealth. Yung kayamanan na meron ka, binigyan ka ng abilidad ng Diyos, i-produce yun. So, sabi po sa Bible, ang lahat ng pagpapalang mabuti, every good and perfect gift comes from our Father in heaven. Sabi po sa James 1:17. So, wag mong kalilimutan ang pinagmulan. Alam niyo po, may mga tao po, magpe-pray ng trabaho, pag nagkatrabaho na, nawawala. Nalilimutan nila saan sila galing. Saan nagmula ang trabaho nila. Nagkanegosyo, naging busy, nawala sa church. Ano po? Nakalimutan saan ang pinagmulan. Ano ho? Pangapat, naging sakim ka na. Ano po? It's about greed. Ano po? The reason why every Sunday God is teaching us to give is because this will cure. Ano, this will prevent us from being greedy. It teaches us, our hearts, to give. Pag hindi po natin naiintindihan na tayo po ay tinuturuan ng Diyos sa pagbibigay, kung tayo po sa Kanya nga lang hindi natin mabigay, paano pa sa iba? Kung naiintindihan natin sa Kanya nagmula lahat ng blessing natin. Ano po? When we give every Sunday, it teaches us not to be greedy. Ano po? Not to be greedy, not to hold on to our blessings. Tinuturo sa atin maging generous tayo instead na maging greedy tayo sa blessing. No? Kaya pag tayo po, ating pong blessing, hawak lang natin, atin lang yon, di tayo marunong mag-honor sa Diyos at mag-share sa kapwa, may problema po. Baka ganun ang pagpapahalaga natin, trato natin sa pera. Sobra. At panghuli, pag nagkakasala ka na dahil sa pera. Nagkakasala means dahil sa pera, nakakagawa ka ng mali, nakakapagsinungaling ka, nakakapagnakaw, nandadaya ng kapwa, nakikipag-away, ano po. When it comes to money, you do the wrong things. And then, probably, that person is in love with money. So, ingat po tayo. Ingat po tayo sa pera. Bagamat kailangan po natin ng pera. Ano ho? Tuloy ho natin. Ano ba ang ninanakaw sa atin ng pera pag minahal natin to? Una pong ninanakaw yung atin pong integridad. It's our integrity that is being robbed by money when we love money. Ano po? Ano po sabi doon? But people who long to be rich fall into temptation and are trapped. Wala kang kamalay-malay, trap pala yun. Trapped by many foolish and harmful desires. Nakakagawa ka na ng
mga hangal na gawain, ano po, yung mga nakakasamang gawain, ano ho, that plunge them into ruin na nagpapabagsak sa'yo, wala kang kamalay-malay. Sumisira sa'yo into ruin and destruction. Nasisira ka na pala. Wala kang alam. Hindi mo alam kasi, alam niyo po, yung pera, ano po, nakakabulag ho yan. Nakakabulag siya. Hindi mo makita. Nabubulag ka. Mali na pala yung ginagawa mo. Ano ho, nadidisgrasya ka na pala, wala kang nabubulag ka, wala kang malay. Ano ho. So, ang unang-unang sisirain, nanakawin ng pagmamahal sa pera ay yung integridad mo, yung pagkatao mo. Kung papipiliin po kayo, integrity, respect, or pera? Kung papipiliin kayo, integridad mo o pera? Sige nga. Tahimik ko. Andiyan pa ho ba kayo? Ano pipiliin mo? Integridad mo, pera? Kasi maraming tao nasira ang integridad dahil sa pera. If we are not honest in terms of money, our integrity is destroyed. Wala kang integridad. Ano po? It's a test for us. Ano po? So what would you choose? Would you choose integrity over money or money over your integrity? Now, the Bible tells us this. Ano po? And it's biblical, if you have to choose between a good reputation and great wealth, what would you choose? Anong bili ng Bible? Choose a good reputation. Choose a good reputation. Kung papipiliin ka ng magandang reputasyon o malaking kayamanan, ang piliin mo raw ay maayos na reputasyon. Bakit ayaw ng Bible na masira yung integridad ng pagkatao natin dahil sa pera? Maraming tao nasira doon. Alam niyo na, kahit sa Bible di ba? Si Judas, treasurer, nangungupit pala. Di ba? Nangungupit. Treasurer, nangungupit. Di ba? Binenta pa si Lord. Hindi pa nasiyahan Binenta pa si Lord ng 30 pieces of silver. Di ba? Ganon kalupit ang depende sa tao. Ano po? So choose a good reputation. Ano ba ibig sabihin ng integrity? Integrity is the practice of being honest. Tanong mo katabi mo, honest ka ba? Yung honest to goodness, kaya mong sabihin, saan galing ang blessing mo? Ano ang pinagmulan niyan, di ba? Integrity is the practice of being honest and showing a consistent and uncompromising adherence to strong moral and ethical principles and values. Now, all of this will be gone when we start to love money. Your morals will be gone, your principles will be gone, your values will be gone, your honesty will be gone. And that will destroy your character, who you are. So, importante po yung integridad. Ano po? Sana po magkasama yun. Di naman masama yumaman Basta tama ka lang din bilang isang tao. Yung pagkatao mo maayos. Ano po? Maayos ang pagkatao. Tingnan niyo po sabi sa Bible, the integrity of the upright will guide them. Yung integridad ng matuwid ang gagabay sa kanila. But the crookedness of the treacherous ng mga taksil will destroy them. Ano po? Yung integridad ng matuwid ang gagabay sa kanila. So, napakahalaga po ng integrity ng pagkatao natin kesa po sa wealth. Ano po? So, ang unang-unang nanakawin sa iyo ng pera, pag minahal mo siya, kapag minahal mo lang yun lang ang problema, pag minahal mo siya, mawawala ang integridad mo. Pangalawa, mawawala ang totoong pananampalataya mo sa Diyos. It will rob you of your true faith in God. Ano po sabi dyan? For the love of money is the root of all kinds of evil. And some people craving money have wandered from the true faith. Nawala sila sa totoong pananampalataya. Ang unang-unang kapalit, mga kapatid, pag minahal mo ang pera, ang kapalit niyan lagi yung pananampalataya mo sa Diyos. Yan ang magiging kapalit niyan.
Yan ang magiging kapalit, yung faith mo kay God. Now, tanong ko sa inyo, ano mas mahalaga, pananampalataya mo sa Diyos o pagmamahal sa pera? Siyempre, pananampalataya sa Diyos. Pananampalataya sa Diyos. Yun yung i-uphold mo. Yung pananampalataya mo sa Kanya. At madalas magiging kapalit niyan ay yun. Kaya sabi ng Panginoon, kinonfirm din po ng Panginoong Yesus, "For what will it profit a man if he gains the whole world but loses his soul?" Now, this is a comparison of what is spiritual and what is material. Sabi ni Lord, kung makukuha mo man lahat ng material sa mundong ito, kung ang spiritual mo mapapahamak, anong napala mo? Ano napala mo? Kinukumpara ni Lord yung spiritual at material, yung soul and what this world offers us. Everything that is material. So sabi ni Lord, makuha mo man lahat ng material, pero kapag yung kaluluwa mo, relasyon mo sa Diyos, kung mawala, wala kang napala, lugi ka. Kaya marami pong tao lugi. Bakit? Ang hinabol lang nila sa buhay nila, pera. Pera. Pangatlong mawawala sa'yo, nanakawin sa'yo ng pera, pag minahal mo siya, pag minahal lang po pag minahal lang, pag minahal mo ang pera, mawawala pong integridad mo, mawawala pong tunoong pananampalataya mo sa Diyos, nanakawin ito yon at ang kaligayahan mo sa buhay. Madalas isipin natin, pag marami na tayong pera, magiging maligaya na tayo. Yan po yung concept natin, yan yung mindset natin. Pag marami na akong pera, magiging maligaya na ako. Totoo ba yun? Baka sandali, baka, I don't know, hindi po ako maraming pera. I don't know. But this is what I know. Pag minahal mo ang pera, mabubuhay ka ng may kalungkutan. Sabi po dyan, "For the love of money is the root of all kinds of evil, and some people craving money have wandered from the true faith and pierced themselves with many sorrows." Maraming kalungkutan ang mararanasan ng taong magmamahal sa pera. Kaya hindi magandang karelasyon ang pera pagdating sa pag-ibig. Malungkot magmahal sa pera. Para tong relasyon na nakala mo, nagkaroon ka ng karelasyon, papasayahin ka niya forever, yung pala siya ang magbibigay ng kalungkutan sa'yo. Wow, ito na siguro yung dawan. Ang pogi niya. Tsaka ang bait-bait niya. Siyempre, sa simula, mabait yun. Di ba? Ito na yun. Yung pala sa dulo, sasaktan ka, lolokohin ka, ibabasura ka, pagtataksilan ka, paiiyakin ka pa, malungkot pala na relasyon ang pinasok mo. At ganun din po sa pagmamahal sa pera. Malungkot na relasyon. You will pierce yourself with many sorrows. With many sorrows. Maraming lungkot ang isasaksak mo sa sarili mo pag minahal mo to. Now, Pastor, ano pong solusyon? Ayoko naman ng ganyan. Ayoko naman na manakaw pa sa akin yung integridad ko. Ayoko manakaw sa akin yung tunay kong pananampalataya sa Diyos. Ayoko manakaw sa akin yung kaligayahan na meron ako. Ano gagawin ko? Ano remedyo dyan, Pastor? Now, balikan po natin yung unang verse. Kung nasusubaybayan niyo po ko, yung verse 6, yung unang verse, sabi po doon, "Yet, true godliness with contentment is itself great wealth." Kapag ang tao raw pala'y makadiyos at may pagkakontento sa buhay, meron siyang malaking kayamanan. Niniwala kayo doon? Malaki ang kayamanan ng taong makadiyos at may contentment sa kanyang puso. It's a great wealth. It's a different kind of wealth that Paul is teaching us. It's a different kind of wealth. Kaya importante po, maging makadiyos po tayo. Amen po ba? Hindi ko sinasabing hindi na tayo mabless financially. Gusto rin ni Lord yun. Alam niyo, hindi maramot ang Diyos. Kaya lang alam niya ang pwedeng consequence kapag hindi natin naintindihan ang biblical principles ng pera. Pag di natin naintindihan, it could harm us. So ang unang-una, ang pundasyon po dito, kung nandyan pa po kayo, ang pundasyon ay una, maging makadiyos ka. Sa lahat ng transaksyon mo, sa lahat ng gagawin mo, pagdating sa pera, maging makadiyos ka.
Kaya hindi ako nagtataka, parte ng pagsamba natin ang pagbibigay sa Diyos. Bakit? Yun ay parte ng pagiging makadiyos mo. Pagdating sa pagpapala mo, maging makadiyos ka. Pangalawa, makontento ka. Hindi niya sinasabing makontento, hindi ka na mangangarap. Dahil tinuturo din sa Bible, mangarap tayo. Pero kung ano yung meron ka ngayon, maging masaya ka. Masaya ka ba? At kung ganun, makadiyos ka at may contentment ka sa puso, may malaking ang kayamanan. At alam mo, yung pinapangarap mo, kaya namang idagdag ng Diyos yan eh. Sino naniniwala doon? Yung ginugusto mo, kayang idagdag ng Diyos yan. Mayaman ang Diyos, hindi maramot ang Diyos, mahal ka ng Diyos. Amen po ba? Mayaman ang Diyos, hindi maramot ang Diyos, at mahal ka ng Diyos. Hindi niya yan ipagkakait sa iyo. Kaya lang dapat maintindihan natin to. No? Kailangan maintindihan natin to. Mahalaga ang pagiging makadiyos at maging kontento. Bakit ko kinukwento to? Kasi hindi lang po sa storya na yon. Dahil sabi sa Bible, sa huling araw, ang tao ay magmamahal sa pera. Hindi po ako magsabi, Bible. Bago po bumalik ang Lord, ang tao magmamahal sa pera. Tingnan niyo po sabi diyan, but mark this, tandaan mo to. Sabi ng Bible, mark this, tandaan mo to, there will be terrible times in the last days. Sa huling araw, terrible ang panahon. Terrible ang magiging sitwasyon. Anong magiging sitwasyon? People will be lovers of themselves. Ang tao, mamahalin niya lang sarili niya. Wala siyang pakialam sa iba. Me, myself, and I. At ano pang mangyayari? They will be lovers of, it's confirmed in the Bible, people will be lovers of money. Mamahalin nila ang pera, they will be boastful, magiging mayabang sila, proud, abusive, disobedient to their parents. Porke ba marami ka ng pera, pwede ka na magmalaki sa magulang mo? Di ba? Ungrateful, hindi mapagpasalamat, unholy, gagawa na ng mali. Kapatid, ito yung klase ng tao sa huling araw. Magmamahal sa pera. Babalikan ko po yung babae na yon. Naawa ko sa kanya kasi siguro hindi niya kilala si Lord. Nakakaawa. Maiiyak ka para sa kanya. Kasi hindi niya kilala si Lord eh. Pero tayo kilala natin ng Diyos. Amen po ba? Alam natin ang relasyon natin sa pera ay may limitasyon. Hindi natin pwedeng gawing Panginoon ng pera. Maganda nga yung pera natin, ibigay natin para sa Panginoon. Dahil sa totoo lang, lahat ng meron tayo ay galing sa Kanya. Amen po ba? At kino-confirm ko rin naman, naniniwala ko, mahalaga ang pera. Di ba? Mahalaga ang pera. Pero hindi dapat mahalin. Mahalaga siya. Promise. Mahalaga siya. Ako gusto ko yumaman. Don't judge me. Gusto ko yumaman. Pero, bahala na si Lord. Kung payamanin niya ako, salamat. Kaya lang parang ang pastor, walang karapatang yumaman eh. Pag yumaman ka. Pag yumaman ka, kaduda-duda ka. Hindi, anyway, lang po yun. Mahalaga ang pera pero wag mo mamahalin ang pera. Mga kapatid, naniniwala ko kaya natin ito pinag-uusapan. May mga blessing pang ibibigay ang Diyos sa atin. Gusto ni Lord, i-bless ka pa niya. Paniniwala ko, gusto ni Lord, i-bless ka pa niya. Kaya pinapaintindi niya sa atin na ganito niyo dapat tatratuhin ang pera. Ganto lang. Hindi siya ang Panginoon niyo, ako, sabi ni Lord. Hindi siya ang mahal niyo, ako, sabi ni Lord. Pero mahalaga yan, kaya hindi ka pagkakaitan ng Diyos kung kailangan mo rin naman ng pera. Tama po ba? So I pray for God's blessing in your life today sa bawat isang nandito. Maybe today nandito ka, may pangangailangan ka. I believe God will provide for your needs. Amen po ba doon? Because God, our God is a generous God. Tumayo po tayong lahat. Pwede ba natin palakpakan ng malakas ang Panginoon? Hallelujah. Hallelujah. Jesus. You're all that we need. Come on, church, can you lift your hands for Him as we declare that nothing else matters but only our God. Hallelujah. Come on, lift your hands for Him. Hallelujah. Jesus, we're going to praise You. And we're going to worship You, Jesus. Hallelujah.
tasted and seen, yet question it all, still you remain. Chase empty dreams, ran from your call, and turn back again. There's no other treasure on earth that amounts to your love, and I know even if everything I know is taken away, I won't lose hope. I'll cling to the one who won't let go. Just give me Jesus, give me Jesus. Even in times when I can't see, I'll trust in the hand that's holding me. There's only one thing that I need. Just give me Jesus, give me Jesus. Come on, sing it out. Even if everything I know is taken away, I won't lose hope. I'll cling to the one who won't let go. Just give me Jesus, give me Jesus. Even in times when I can't see, I'll trust in the hand that's holding me. There's only one thing that I need. Just give me Jesus, give me Jesus. Oh, hallelujah. Come on, church. Declare that we only need Jesus in our lives. Nothing else matters. Nothing else matters. Hallelujah. Whoa, come on, let's declare. All my hope, all my trust is in you. Yes, Jesus, indeed, bring all my life, all my joy in Jesus. All my hope, all my trust, all my trust is in you. All my life, all my joy in Jesus. All my hope, all my trust is in you. All my life, all my joy in Jesus. All my hope, all my trust is in you. All my life, all my joy in Jesus. Oh, 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 even if everything I know is taken away, I won't lose hope. I'll cling to the one who won't let go. Just give me Jesus, give me Jesus. Even in times when I can't see, you're always trust in the hand that's holding. You're all that matters, Jesus. There's only one thing that I
is taken away. I won't lose. Yes, Lord, as long as we have you in our lives. To the one who won't let go. Just give me Jesus. Give me Jesus. Just give me Jesus. Give me Jesus. Hallelujah. Let's continue to worship God. Hallelujah. Oh, we worship you, Jesus. Oh, Jesus. Yes, Lord. Oh, Jesus. You are the source of all good and perfect gift, Lord. Hallelujah. Hallelujah. We thank you, God. We thank you for all the blessings, Lord. Hallelujah. 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 Oh, we worship you, God. Worship you. That we need, that we desire, that we want. That is you, Jesus. That is you, Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, we worship you. Oh, Jesus. Jesus. Oh, we Jesus. glorify your name, Hallelujah. God. Come on, church, let's sing it out. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. Worship you. Hallelujah, it's Jesus. Hallelujah. 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 Oh, Jesus. Hallelujah. Yes, God. Worship you, God. Hallelujah. Mga kapatid, magpasalamat po tayo sa Diyos sa lahat ng pagpapalang ipinagkaloob na po niya sa atin. Let's thank the Lord for all the blessings that He has given us already. God, we honor you. Ikaw ang pinagmumula ng lahat ng mabubuting bagay sa buhay namin, Panginoon. Dumating kami sa mundong ito nang wala, Panginoon. At aalis kami nang wala, Panginoon. Lahat ng meron kami ngayon, galing sa iyo. Sabi sa Bible, Lord, galing sa iyo. And with that, we are thanking you, Lord. We're thanking you, God. Salamat, Lord, sa lahat ng blessing mo sa amin. Sobrang thank you, Lord. Binless mo kami, Lord. At Lord, naniniwala kami na marami pang pagpapalang parating sa buhay namin, Lord. Hindi ka pa tapos, Lord, na i-bless kami, Panginoon. Kung kaya namin pinag-uusapan ito tungkol sa pera dahil gusto mo lang alam namin kung paano namin tatratuhin ang pagpapalang pinararating mo sa amin, Lord. Hindi ito ang magiging prioridad natin, hindi ito magiging Panginoon namin, hindi ito ang pag-uukulan namin ng pagmamahal, kundi Ikaw, Lord God. Ikaw ang mamahalin namin, Ikaw ang Panginoon namin, Lord. Ikaw ang pahahalagahan namin. Lahat ng bagay na ito, Panginoon Diyos, ay bigay mo lang sa amin, Lord. At Panginoon, salamat po sa pangako mo na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Kapag wala na ang lahat sa amin, alam namin ikaw ay nandun pa rin, Panginoon. You will still be there for us, Lord. And we thank you for your promise. You are more than enough for us, Lord. Sapat ka sa buhay namin, Panginoon. At kung wala ka, walang saysay ang lahat, Lord. Kung wala ka, Panginoon, kaya mo pala ipinangako yun dahil walang saysay, makamit man namin lahat. Kung wala ka, Panginoon, ay wala itong saysay. Panginoong Diyos, marami pong salamat sa umagang ito sa itinuturo niyo po sa amin. Dalangin namin na ito maisapamuhay po namin. At Lord, dalangin ko po, sino man ngayong umaga nandito may financial difficulty siyang kinakaharap, Lord. Meron siyang mga bayarin, meron siyang mga pinuproblema pagdating sa pananalapi. Panginoon, dalangin ko pong provision niyo sa kanya, Lord God. I pray that your provision will come to that person, Lord, that he would realize, that he would come to know that you are the one who is giving us what we need, Lord. Answering our prayers, Lord. Katagpuin niyo po siya, sino man siya, kapatid, i-claim mo. Maniwala ka sa Diyos, magpo-provide ang Diyos sa buhay mo. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. And Lord, we thank you today for your presence and for your word. Lord, lalabas po kami sa lugar na ito, may kalakasang espiritual, Panginoon. At sa pagharap namin sa panibagong linggo,
kasama ka namin, Panginoon. At ang katagumpayan ay patuloy mong igagawad sa bawat isa, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Purihin ka, O Diyos. Sambahin ang ngalan mo. Mga kapatid, taas natin ang ating mga kamay. Panginoon, pagpalain niyo ang bawat isa. Salamat po sa mga buhay ng iyong mga anak na patuloy na sumasamba sa iyo. Tinataas namin ang ngalan mo sa pagtaas namin ng aming kamay, at sa pagtaas namin ng aming kamay, tinatanggap namin ang masaganang pagpapala mo. Purihin ka, O Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Amen. Praise God. Happy Sunday po. God bless you.